alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, masugid naming tagapakinig. Ang liham na ating bigyang buhay ngayong araw dito sa dulang Recuerdos de la Vida ay nanggaling po sa isang nagngangalang Manuel. At ganito ang liham ni Manuel. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga laging nakikinig sa mga naggagandahang programa ninyo sa Bombo Radio. Isa na po dito ang Recuerdos de la Vida. Ang dula na ito ay talaga namang nagbibigay aral at aliw. Napasulat po ako dahil meron akong karanasan na hindi ko makakalimutan. Oo, hindi ko po malilimutan sapagkat isa itong pangyayari na bigla-bigla ko na lang naaalala. Ang kasalukuyang sitwasyon ng aking pamilya ay dahil sa isa kong recuerdo. Ang akala ko noon, magtuloy-tuloy ang magagandang kapalaran namin. Pero hindi pala, Tia Sofia. Dahil sunod-sunod na naman ang kamalasan na dumating sa aming buhay. Kung bakit ko nasabi ang ganito? Ganito po ang umpisa. As my life goes on. Bart, ikaw? Anong ibig sabihin neto? Kailangang
Sundin niyo lahat ng sasabihin ko. Huwag kayong gagawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Kung ayaw niyong may masamang mangyari sa inyo. Parang awa mo na. Huwag mo kaming patayin. Wala kaming kasalanan sa'yo. Akala ko kaibigan kita. Pero isa ka palang traidor. Huwag ka nang magsalita pa, Manuel. Makinig ka sa sasabihin ko. Ilabas niyo lahat ng pera niyo. Pati na rin ang mga alahas ninyo. Anong sabi mo? Ha? Walang hiya ka, Bart. Manuel, anong gagawin natin? Tumahimik ka muna, Griselda. Ako nang bahala. Manuel, binabalaan kita. Huwag kayong gagawa ng hindi ko magkugustuhan. Kung pinaplano mong manlaban, magsisisi ka lang. Ang maganda, sundin niyo lahat ng sasabihin ko. Kung ayaw niyong patayin ko kayong mag-asawa. Anong sinabi mo? Pinasok kayo ni Bart kagabi? Maraming pera at alahas ang tinakbo niya. Pati ang ATM at credit card ninyo, kinuha niya rin. Sobrang galit ko, inay. Ang akala ko, mapagkakatiwalaan si Bart. Traidor naman pala. Paano na yan, Manuel? Di bali, inay. Nakapag-report na ako sa mga pulisya. Kailangang mahuli siya. Ang mahal ng mga halagang tinakbo ni Bart. Pati mga mamahalin kong alahas. Buti sana kung hindi niya kinuha ang ATM card ko. Huwag kang mag-alala, Griselda. Hindi niya alam ang PIN code ng ATM card ko. Kaya hindi rin niya magagamit. Ay, ano ba itong nangyayari sa atin? Talagang galit ako sa Bart na yon, inay. May araw din siya. Ano ba yan, Manuel? Nagugulat pa rin ako. Kahit nung isang araw pa tayong ninakawan. Kumusta na pala yung pinuntahan mo? Arang nagagalit ka na naman. Talagang galit na galit ako, Griselda. Hindi pa daw nila nahahanap si Bart. Baka daw nakalayo na. Paano na yan? Anong gagawin natin? Alam mo kung ano ngayon ang kinagagalit ko. Nagpunta ako sa bangko. At nalaman ko na nailabas na pala ni Bart ang lahat ng laman ng ATM ko. Ano? Kaya nang gigigil ako sa sobrang galit. Paano na yan? Wala man lang natira sa pera natin. Nakuha lahat ni Bart ang mga pinag-ipunan natin. May araw din siya sa akin. Pero huwag kang mag-alala. May negosyo pa naman tayo, Griselda. Mas malala ang problema natin, Griselda. Nalulugi na ang negosyo natin. Anong sabi mo? Anong gagawin natin? Ang negosyo natin. Iyon lang ang pinagkukunan natin sa pang-araw-araw natin Marami tayong bayaran. Iba't ibang bills. At ang bayarin natin sa order natin na supplies. Hindi pa natin maibigay ang sahod ng mga empleyado natin. Napakarami na ang problema natin, Manuel. Kasalanan ito ni Bart. Alam mo,
Sa tuwing naiisip ko siya, ramdam ko ang galit. Iyan namang mga pulis. Wala rin naman silang nagawa. Manuel, huwag mo na nating isipin si Bart. Ang kailangan nating isipin ay kung paano natin mapapalago ang nalulugi nating negosyo. Hindi pwedeng malugi ang negosyo natin, Criselda. Kung kinakailangan mangutang ako kay Ate Carmen, gagawin ko. Ano? Mangungutang ka kay Ate Carmen? Malaki ang porsyento ng mga pautang niya. Baka lalo lang tayong malubog sa utang. Hindi ko po lubos akalain ang pangyayaring yun, Tia Sofia. Pagkatapos na nakawan kami ni Bart na pinagkakatiwalaan ko ng lubos at ibinilang ko bilang totoong kaibigan, wala na kaming narinig tungkol sa kanya. Wala rin nagawa ang mga pulis para mahanap siya. Pagkatapos ng kaganapang iyon, parang mas dumami ang problema naming mag-asawa. Nagsimula na ring malugi ang aming nag-iisang negosyo na siyang ikinabubuhay namin. Marami ang kailangan naming bayaran, pati na rin ang mga sahod ng aming mga empleyado. Pero dahil ayaw kong malugi ng tuluyan ang aming negosyo, kahit nag-aalala si Criselda na may mas mautangan kami, wala akong ibang naisip na paraan, kundi ang mangutang na lang upang maisalba ang negosyo namin. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Babe, letting go deeply hurt. Malaki ang halaga na inuutang mo sa akin, Manuel. Kaya kailangan meron tayong kasulatan na pipirmahan ng abogado. O kung hindi ka makakabayad, kunin ko ang negosyo mo. Kung kinakailangan, Ate Carmen, uutang ako sa iyo. Kailangan ko talaga ng pera, pandagdag sa puhunan namin. Pero huwag kang mag-alala, magbabayad din ako. Mabuti kung ganyan. Kailangan ko sana ngayon ng pera, ate. Ay, magpagawa muna tayo ng kasulatan sa abogado. Pagkatapos nating magpirma, ayun, ibigay ko sa iyo ang pera na inuutang mo. Nagpapasalamat ako, ate. Kung pwede lang sana, huwag sa ganong katagalan. Kailangan ko talaga ng pera. Anak, alam mo naman kung gaano kalaki ang porsyento ng pautang ni Carmen. At hindi mo ba alam na sobra ang galit niya tuwing naniningil? Wala akong magagawa, inay. Yan lang ang naisip kong paraan para maisalba ko ang negosyo namin. Ay nako, ano na ang nangyayari sa buhay ninyo? At kung anong ginawa ni Bart sa inyo? Please, inay. Huwag niyo na pong banggitin si Bart. Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Ang iniisip ko lang kasi, anak, kung kailan kayo makakabayad sa laki ng halaga ng inutang niyo kay Carmen. Nay, huwag kayong mag-alala. Kaya kong bayaran ang inutang ko sa kanya. At isa pa, araw-araw naman na kumikita ang negosyo namin. Oh, Criselda, parang problemado ka sa pagbibilang, ha? Tulungan na lang kita. Tinitignan mo na nga lang na binibilang ko tong pera. Ang isipin mo na lang kung paano natin mababayaran ang mga utang natin
Ang laki ng porsyento ang binabayaran natin kay Ate Carmen. Pag-uusapan pa ba ulit natin yan, Criselda? Kung hindi tayo nangutang sa kanya, baka tuluyan ng mabangkrap tayo. Pero kahit marami tayong utang, araw-araw naman tayong kumikita. Oo nga, pero humihina ng kita natin. Kung kakalkulahin mo lahat ng utang natin, wala nang matitira. Magbabayad pa tayo kay Ate Carmen. Paano na yan, Manuel? Kung di natin mababayaran ng lahat ng utang natin, makikiusap na lang tayo sa ibang mga nautangan natin. Kung hindi natin mababayaran, paano na mga suppliers? Hindi na sila magdi-deliver. Baka hindi na mauulit na bigyan pa tayo ng paninda. Paano na si Ate Carmen? Baka may marinig na naman tayong salita sa kanya. Manuel, mali itong nangyayari. Ano itong pinag-uusapan natin? Ate Carmen, ngayon lang naman na hindi kita mababayaran. Kahit dublihin ko na lang bukas. Bigyan kita ng pagkakataon. Pero sa susunod, kailangan na makabayad ka. Salamat, ate. Marami talaga kaming kailangang bayaran. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, ha, Manuel. May pinirmahan tayong kasulatan. Kung hindi ka makabayad, sa gusto mo't hindi, talagang kunin ko ang negosyo niyo. Hindi lang sa araw na yun ang hindi ko nakayanang magbayad kay Ate Carmen. Na nakautan ko ng malaking halaga para lang hindi malugi ang negosyo ko. Maraming beses na hindi ako makabayad at maraming beses rin akong nangako pero hindi natutupad. Dahil doon, narinig ko lahat ang masasamang salita. Binantaan pa ako na kukunin na niya ang negosyo ko. Isang bagay na pinag-alala ko. At mas humihina na ang araw-araw na kita sa aming grocery. Hanggang sa dumating ang isang kaganapan na hindi ko inaasahan. Falling apart, gone somewhere. Manuel, anong gagawin natin? Talagang nalulugi ng negosyo natin. Hindi na natin kayang bayaran ang mga utang. Wala na rin tayong maipasweldo sa mga empleyado. Hindi pwedeng malugi ang negosyo natin, Criselda. Hindi ako papayag. Paano nang magiging buhay natin kung sakali? Anong gagawin natin? Alam mo, may pwede pa tayong gawin eh. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Manuel, Criselda, andyan ba kayo? Si Ate Carmen. Manuel, huwag niyo akong pagtaguan. Kailangan nang mag-usap tayo ng mabuti. Ito nang inaalala ko, Manuel. Di pwede. Di ako papayag na kukunin ni Ate Carmen ang negosyo natin. Oh, narito ang pinirmahan nating dalawa. Dahil hindi mo nabayaran ang utang mo sa akin, kunin ko na ang negosyo nyo. Ate Carmen, bigyan niyo naman sana kami ng isa pang pagkakataon. Maawa naman kayo sa amin. Anong maawa ang pinagsasabi mo dyan, Criselda? Paano naman ako? Hindi ako papayag na hindi niyo mabayaran ang utang niyo sa akin. Hindi naman namin takbuhan ang utang namin, ate. Kung ganon, kailangang magbayad na kayo para magkaintindihan na tayo. Nagmamakaawa po kami.
Ilang beses na kayo nagmakaawa sa akin ah. Pero magkano lang naibigay ninyo nung nagbayad kayo ha? Hoy, tandaan ninyo, may pinirmahan tayong kasulatan. Kung ganon, hindi ka na namin mapapakiusapan pa, ate. Maraming beses nang nakiusap kayo sa akin. Pero sa ngayon, kung hindi nyo mabayaran ang utang nyo, magpasensya na lang tayo. Oh, Sige, ate. Kunin niyo na ang negosyo namin ni Criselda. Mula noong kinuha ni Carmen ang negosyo natin, palagi ka na lang umiinom. Ano bang nangyayari sa iyo, Manuel? Inay, ano ang gagawin ko? Mag-isip ka sana, anak. Huwag mong sabihin na wala kang magagawa. Naging mabuti akong tao, inay. Wala akong nagawang masama sa ibang tao. Pero, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Siguro, may dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin, Manuel. Ano ang rason na sinasabi mo, Criselda? Ha? Manuel, huwag mong awayan ang asawa mo. Pakinggan mo sana ako, Manuel. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag ka sanang maghina. Oh. Pulis at ambulansyang dumating. Magkasunod pa. Manuel! Nakita na nila si Bart. Ha? Mabuti naman kung ganon. Kailangang harapin niya ang pagtatraidor niya sa akin, Criselda. Siya ang may kasalanan ng lahat na to. Pati pagkawalan ng negosyo natin. Ang paghihirap natin ngayon. Patay na si Bart, Manuel. Ano? Napagbayaran na ni Bart ang kasalanang nagawa niya sa atin. Criselda, Manuel, sasabihin ko sa iyo ito, pero wag ka sanang magagalit. Hindi mo ba napapansin? Maayos na at magandang pamumuhay natin. noon, marami tayong pera. Pwede nating bilhin ang lahat na gusto natin. At iyan ang kinainggitan niya. Hindi lang sa material na bagay ang makapagbibigay saya sa atin, Manuel. Tignan mong kalagayan natin. Hindi naman tayo nagugutom. Pero masaya tayo. Kailan kaya tayo magkaroon ng sariling negosyo? Huwag sana yan ang isipin mo, Manuel. Maganda naman na ang trabaho natin. May oras pa tayo sa isa't isa. At iyan ang pinakamahalaga para maipakita natin ang pagmamahal natin sa isa't isa. Sa panahong iyon, naramdaman ko na tama ang sinasabi ni Criselda, Tia Sofia. Kahit malaki ang nagbago sa pamumuhay namin, noon kasi, mabili namin kung anong gusto naming bilhin.
At kahit simple lang ang buhay namin ngayon, parang wala namang malaking problema. Tahimik na ang pamumuhay namin. Pero nung may negosyo pa kami, palagi kaming namumroblema. Marami kaming iniisip na kung saan kami kukuha ng pambayad sa maraming utang, maraming babayaran at kung ano-ano pa. Pero ngayon, simple lang ang buhay namin at nakikita ko wala namang masyadong problema. Hanggang dito na lamang ang lubos na nagpapasalamat sa inyo, Manuel. Babe, letting go deeply hurts. Talagang ganyan ang buhay, Manuel. Maraming problema sa mundo. Nasa sa atin din lang kung anong piliin nating klase ng pamumuhay. Sana hindi kayo pababayaan ng may kapal. Ang liham ni Manuel ay isinaayos ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Nihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.